start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Gilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po siya ang lapamo na nagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang lapamo na nagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. 3:39 na po ng hapon. Makibalita pa rin tayo sa labas ng ating himpilan dahil National Capital Region Police Office o NCRPO itinanggi ang umano'y 1-week duty, 2 weeks off arrangement at ang 8-hour duty schedule ng kanilang mga tauhan. Ang buong detalye sa report ni RH15 Leth Narciso. RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Itinanggi na ng National Capital Region Police Office yung umano'y 1-week duty, 2 weeks of arrangement at 8-hour duty schedule ng kanilang mga tauhan. Ayon sa NCRPO, walang katotohanan yung kumakalat sa social media dahil hindi ganito yung pulisiyang ipinatutupad ng hanay. Idiniin ito na nananatili yung ipinatutupad nilang mga programa at pulisiya para sa kapakanan at work arrangement ng kanilang personnel. Siniguro ng NCRPO na palaging handa yung kanilang mga tauhan at resources para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente dito sa Metro Manila. Mag-aasa raw yung ating mga kababayan sa tuloy-tuloy na serbisyo ng pulisya at mas pinaigting na police visibility sa buong capital region. Pinayuhan ito yung parehong publiko at mga tauhan na huwag basta maniniwala sa mga fake news at misleading na naratibo, lalo na sa nakikita sa online. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Samantala po, Pilipinas at Malaysia pinalakas ang kooperasyon sa ASEAN Labor Priorities. Ayon po yan sa DOLE. Detalye sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche? Buena Pearl, pinangunahan ni Department of Labor Undersecretary Carmela Torres ang delegasyon ng Pilipinas sa bilateral meeting sa 22nd Association of Southeast Asian Nations Senior Labor Officials meeting sa Dusit Thani, Bangkok. Ang bilateral meeting ay nagbigay umano ng plataforma para sa Pilipinas at Malaysia
upang tuklasin ang pakikipagtulungan sa mga green jobs sa platform economy, skills development at renewable energy na isinusulong na pangako ni Labor Secretary Francis Tolentino na lumikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga manggagawang Pinoy. Hiningi rin ng Pilipinas ang suporta ng Malaysia para sa mga pangunahing dokumento na resulta ng labor market at social resilience, fair and ethical recruitment, occupational safety at health in the informal economy, maging ang labor inspection sa fishing sector. Nagpalitan rin ng pananaw ang Pilipinas at Malaysia sa workforce transition, kabilang ang karanasan ng Malaysia sa pagbuo ng roadmap dito sa pagdating sa transition ng energy at pagpapatibay ng batas dito sa mga gig workers, oportunidad sa digital platform at iba pang emerging labor issues. Nagpakita rin ng interest ang Malaysia ng isang kasunduan kaugnay ng recruitment at deployment ng domestic workers. RH27, Nochikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27, Noche Kakasa. Samantala, kamustahin naman po natin yung pagtatapos ng aircraft counter-hijacking course. Nandyan po nakatutok si RH30, Eric Dastas. Eric, kamusta dyan? Mainit nga na tinanggap ng PNP AFSI Group si Police Lieutenant General Bernard Banaca, na Deputy Chief PNP for Administration o TDCA bilang pangunahing pandangal sa pamamagitan ng arrival honors sa pangunguna ni Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr. kanina. Pinangunahan ni Lieutenant General Banac ang pagtatapos ng aircraft counter hijacking course class 02001 AFSI Group 2026-001 na may 47 na nagtapos na ginanap kanina sa PNP AFSI Group Multipurpose Gymnasium. Nagkaroon din ng pagkakataon si TCDA na masilayan ng bagong command center ng PNP AFSI Group kung saan ipinakita ang lawak ng CCTV operations sa mga paliparan sa buong bansa sa pamamagitan ng Alternative Recording Device o ARD. Sa kanyang mensahe, pinalahanan ni Police Lieutenant General Banac ang mga nagtapos na manatiling handa hindi lamang sa posibleng banta ng terorismo kundi maging sa mga kalamidad at iba pang insidenteng maaaring makaapekto sa seguridad at kaligtasan ng mga biyahero. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH30, Eric Dastas. Pilipinas ang oras, 3:44 ng hapon. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo, alam namin kaya namin mag-dominate, kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey?
sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Kuya Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister El. At good morning! Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. 10 minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Sa punto pong ito, atin ang pong makakausap ang mananawagan po ngayong araw po ng Martes. Walang iba kundi si Edgardo De Leon para sa kanyang lolo na si Lolo Maximo Aguinza Diaz. Huli pong nakita si Lolo Maximo o huling nakitang umalis sa kanilang tahanan noon pong August 17. Magandang hapon po, Sir Edgard. Magandang hapon po. Apo, Sir Edgard, baka po pwede niyo po kaming bigyan ng detalye. Kailan po huling nakita si tatay? Ano po ang kanyang kasuotan? Kami po ako po yung apo po nung nawawala po ni Maximo Aguinza Diaz po. Morong Bataan po. Last scene po sa kanya nung huli po namin nakita August 17 po ng umaga po. Naka-black po na damit. Tapos, kuya, ito po ba si Lolo Maximo? Meron ho ba siyang sakit o kung ano man po? Baka po nag-uulyanin na po siya. Ano po? Opo. Ano po? Umalis po siya noon. Tapos yun nga po, sa pag-alis niya, hindi na siya nakabalik. Ano po ba ang sinabi sa inyo? Saan daw po siya pupunta?
Yun nga po, wala po kaming alam kung saan siya po pupunta. Ang lang po, nung umaga po na nakita po namin siya, bumaba po siya. Nakatira po kasi siya sa parang hulo, parang bukid, ganun po. Ngayon po, nung nanguha siya ng pagkain niya, bumaba po sa bahay. Hingi lang po ng pambili ng tinapay. Ngayon, pag uwi niya po, nung nagtataka po kasi yung ilang araw na pong hindi bumaba. Bumalik tinek po namin siya. Ngayon po, yung pag-check ko po, yung tinapay niya po na binili niya dun sa palengke, na iuwi niya pa po sa bahay niya. Ngayon po, baka po bumaba ulit. Tapos saka po umatake yung dementia niya. Hindi na po siya makauwi. So, merong dementia si tatay, kuya? Opo, pag-uulanin po, ganun po. Pero bumabalik din po. Tapos, tama ho ba nung... Hindi ko na po alam ngayon. Oo. Kung nag-worse na po yung ano niya. Tapos, tama ho ba noong Martes, nakita pa po siya? Opo, may nakapansin daw po. Inahanap naman po namin kaso po yung CCTV po wala pong gumagana nun sa part na yun po. Kaya po nahihirapan po kami. Sige po, kuya, nasa inyo po ang pagkakataon. Manawagan po kayo sa ating mga kababayan. Baka ho meron na nakakita kay Lolo Maximo. Nananawagan po kami. Ako po si Edgar Joseph De Leon. Nanawagan po kami sa aking lolo. Baka po makita nyo, mapansin nyo po. Ipagbigay alam nyo po agad sa mga barangay o kaya po kapulisan po. Mga LGU personnel po. Maaari nyo po kami tawagan sa number po na 0963-721-4954. Okay po, maraming salamat po Sir Edgar Joseph De Leon. Huwag po kayong mag-aalala, patuloy po namin itong ipapanawagan po dito sa DZRH para naman sa mga nakakita o makakita pa kay Tatay Maximo Diaz. Morong Bataan po. Morong Bataan. Sige po, sa mga nakakita po o may impormasyon na tungkol po kay Lolo Maximo Diaz, pwede nyo pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na pulisya o tumawag po kay Edgar Joseph De Leon sa number po na 0963-721-4954. Ulitin ko lang po ang number na 0963-721-4954. Ito po ay sa Morong Bataan. Kaya naman sa mga kababayan po natin, mula po dyan sa Morong Bataan, baka naman po nakita nyo si Lolo Maximo. Naka-flash po sa screen ang itsura ni Lolo Maximo. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Na minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Dakuha naman po natin si RH23 Edwin Duque. Makibalita po tayo mula po dyan sa NLEX northbound. Edwin, kamusta dyan? Traffic na ba ngayong araw ng Martes? Wala namang aksidente pero volume lang itong mga sasakyang patungo ng Balintawak na galing ng bahagi ng North Luzon Expressway dito sa lalo na itong sa parte ng Bicawayan, Bulacan. Kaya nakaranas kayo ng mabagal na dalo ng trapiko bago mag-toll plaza hanggang bahagi ng Caloocan. Ay kay Ginoong Ruben Ignacio, tagapagsalita ng Netflix, slow down din kasi yung pakanan ng main line patungo ng signal sa Harbor Link, patungo naman ng Road 10 sa Nabutas. Nakakaranas din naman ng bagal ng trapiko itong northbound bago Bicawayan exit dahil stop and go ang mga sasakyan patungo naman ng Kabarig at ang kasalukuyan ng inispalto itong third lane, itong NLEX at napagkisimunan tulay ng Bicawayan na Bulacan. So yung paglampas naman dito, itong dalawang binanggit na lugar ay magbilis na, no? Yung daloy ng trapiko
lalo na itong lugar lamang na ito, itong bahagi ng Tinggawayan, at hanggang makarating ito ng bago ng Caloocan dyan sa may Toll Plaza. Nakaranas naman ng hindi naman kalakas ang pag-ulan itong bahagi ng Caloocan at itong bahagi ng Bulacan sa mga oras na ito. Aris 23, Edredo kinagulat sa Disa Region ng Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Samantala, dumako naman tayo kay RH5 Val Gonzales. Yung panibago pong 8-car train set mula ho sa Japan na gagamitin sa North to South Commuter Railway dumating na ho sa ating bansa. Maya-maya ho makikibalita tayo mula kay RH5 Val Gonzales patungkol po dyan. Pero bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong batiin ng happy 8th wedding anniversary sa kanya daw pong asawa na si Juan Carlo Maceda Valencia. Sabi po yan ni Ate Hikaru Campos Valencia. Yan na. Happy anniversary po sa inyo. At dahil po dyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na may kaunti pong balitaan. Sa pangalan pa rin ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ito po yung nakasama. Ito po si Wina Perlasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual ng